Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pilipinas ang bilangga malapit sa Ayungin Shoal. Pilipinas pa ang sinisisi ng China. Pati mga barkong pandigma ng Amerika at China tila magdedwelo sa South China Sea. ilang mosque at kindergarten school sa Gaza nasa pool ng airstrike ng Israel, pati Egypt nadamay na. Gayon din ang presyo ng petrolyo na magtataas bukas. Kumakandidatong kapitan ng barangay patay ng pagbabarilin sa Aguilar, Pangasinan. Election-related violence dumarami. Sa pool sa video, ang rambulan ng mga kabataan sa loob ng mall sa Cebu. Mamahaling sasakyan ng babaeng yumao ipinarapol sa mga dumalo sa kanyang lamay. Francis Magalona, may iba pa raw anak sa ibang babae. At Richie Rivero, may inamin sa kanyang relationship status. Sa Banggaan, nagtapos ang 10 oras na pakikipagpatintero ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China malapit sa Ayungin Shoal. Ang barko ng Pilipinas na umi-escort sa resupply boat nabangga pa rin ng China kahit nakapatay na ang makina at hindi gumagalaw. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Madaling araw pa lang kahapon kasama ang US-5 bumiyahe para sa panibagong resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang dalawang bangkang Onaiza May o UM-1 at 2 ang may dala ng mga supply. Naka-escort sa kanila ang BRP Sindangan at BRP Cabra na sinakyan namin. Pero walang-wala tayong panama sa mga barko ng China na triple ang laki kumpara sa ating mga barko. Alas 6 pa lang ng umaga habang bumabiyahe tayo patungo nga dito sa Ayungin Shoal, pero may mga 3 Chinese Coast Guard na umaaligi dito sa sinasakyan natin ngayon na BRP Cabra. Isa nga sa nakikita natin, ito yung CCG 21556 at kung makikita nga ninyo, meron ding mga tauhan dyan ng CCG na kumukuha din ng mga litrato dito ngayon sa sinasakyan natin na BRP Cabra. Sabi nga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay sinasadyang harangan tayo papunta nga doon sa resupply mission natin dito sa may Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Personal kong nakita ang taktika ng China kung paanong hinarangan nila at kinorner ang sinasakyan naming BRP Cabra hanggang sa naihiwalay nila sa BRP Sindangan at UM-1 at 2. Habang napapalibutan kami ng mga barko ng China, kitang-kita sa video na ito ng PCG kung papaanong pinaghiwalay rin nila ang BRP Sindangan at ang UM-1. Pinalusot naman ang UM-1 pero ang UM-2 nabangga at nakuhanan pa yan ng video. Kasunod ng banggaan, nag-radio communication pa ang UM-2 sa nakabanggaang China Coast Guard vessel 5203. Chinese Coast Guard, Chinese militia, this is Philippine chartered vessel, Onaiza May. In view of the damages incurred due to your dangerous maneuvers, we need to proceed to LS-57 to conduct repairs on the damages made by CCG 5203. Over. Sumagot naman ang China at nanindigang kanila ang Ayungin Shoal. In the spirit of human nature, we will only permit the entry of one Philippine ship carrying food and other necessary living materials. No other ships will be permitted to enter. To avoid miscalculation, leave and keep off. Otherwise, you will bear full responsibility for all the consequences. Over.
Wala namang nasaktan sa insidenteng yan pero napigil nito ang resupply mission ng UM2. Tanging ang UM1 lang ang nakarating sa BRP Sierra Madre kaya kalahating buwan lang ng supply ang naihatid sa mga sundalong nakaposte roon. Habang ang sinasakyan naman naming BRP Cabra na iwanan na at hindi pa rin makausad. Makikita ninyo ito na, sobrang lapit na niya, mga 200 yards na lang ata ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung CCG 21556. Hinarangan na po sa mga oras nito ang BRP Cabra. Sinubukan ko pang kausapin ng mga Chino pero patuloy sila sa pagkuha ng video sa amin. Yung isa nga ay kumukuha pa sa atin ng larawan yan or video. Kasapin natin, hello! Ni hao! Good morning! Hello! Ni hao! Ilang saglit pa, lalo kaming dinikitan ng mga barko ng China. Hindi na tayo tinantanan itong Chinese Coast Guard. Kung makikita ninyo, ayan, umaaligid pa rin sa atin, 21556. Sabi ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay nasa 50 yards yung layo niyan dito sa sinasakyan natin. Makalipas ang 2 oras, bandang alas 8 ng umaga, nagdesisyon ang PCG na patayin muna ang makina ng BRP Cabra. Pero kahit hindi kami gumagalaw o dead on water ika nga, nabangga pa rin kami ng barko ng China. Maging ako, napakapit dahil sa impact. Makikita ang yupi sa kaliwang likurang bahagi ng BRP Cabra. Walang nasaktan sa magkahiwalay na insidente. Pero kinailangang ilipat sa BRP Cabra ang ilang sakay ng resupply boat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa himpapawid naman, ilang minutong nagpaikot-ikot ang eroplano ng Philippine Navy. Kitang-kita ang delikadong pagmaniobra ng China Coast Guard sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Malinaw itong paglabag sa international law. Mula rito sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kaugnay pa rin ng balitang yan, kinondena ng gobyerno ng Pilipinas ang sinadya raw na pagbangga ng barko ng China sa di hamak na mas maliit na sasakyang pandagat ng Pilipinas. Pero ang China, tayo pa rin ang sinisisi. Narito ang aking report. Balayan po natin yan. Pati ang Amerika inakusahan ng China na nang pro-provoke daw. Naglabas pa nga sila ng video ng umunoy pangaharas ng US sa South China Sea. Sa unang video, kita ang warship ng Amerika na nakikialam daw sa training ng Chinese Navy vessel. Winawarningan naman sila ng China. US Warship 114, this is Chinese 164. You are crossing my bow falsely. It's interfering my safety. Sa ikalawang video nakuha noong March 23 at March 24, kita ang USS Milius ng Amerika habang sinusundan ng isang Chinese warship sa Shisha Islands. Kita naman sa ikatlong video, nakuha noong December 21, 2022 ang Boeing aircraft ng Amerika na nagmamatsa gumano sa South China Coast at Shisha Islands. Ayon sa Chinese National Defense Ministry, ito ang mga ebidensya na ang Amerika ang tunay daw na nanggugulo. Wala pang pahayag ang Amerika. Mahigit 3 linggo na nagbabakbaka ng Israel at ang Hamas, pati mga mosque at kindergarten schools, tinamaan na ng airstrike. Nadamay na rin ang Egypt. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagmamadaling dinurog ng mga rescuer ang malaking tipak ng bato na bumagsak sa lalaking yan sa Habalya, Gaza. Tulala siya at halos hindi makagalaw. Sa katabing gusali, natrap din ang isang ginang sa guho. Na-rescue naman siya kalaunan. Ang 2 Palestinian na yan, ilan lang sa daang-daang sugatan sa pambobomba ng Israel sa Habalya Refugee Camp. 2 mosque roon ang tinira ng airstrike dahil malapit daw sa missile launch sites ng Hamas. Sa pool din ang mga eskwelahan kabilang ang kindergarten. Ayon sa Israel Army, 320 targets ang matagumpay nilang tinamaan. Hindi kasi tinatantanan ng Israel ang Gaza mula umaga hanggang maghating gabi.
Bukod sa pagpapalipad ng rockets, may ground raid na rin ang Israel. Iniisa-isa raw ng mga tropa nila ang mga pinakatagungkutan ng Hamas. Kasabay na rin ang paghahanap sa halos 300 hostages. Pati ang moske sa bayan ng Jenin sa West Bank, pinasabog ng tropa ng Israel. May compound daw kasi sa ilalim nito na hideout ng mga Hamas. Nabulabog din ang mga nasa Rafah crossing sa Gaza-Egypt border dahil sa pambobomba malapit sa lugar. Ayon sa Egyptian Army, nasugatan ng ilang gwardyang naka-duty sa border. Walang awat na rin ang pagsalakay ng Israel sa ilang bahagi ng Lebanon. Pinuntirya nila ang 2 pangkuta ng Hezbollah na pinangangambahang sumali sa digmaan. Ang Hezbollah ay isa rin sa mga matagal ng kaalitan ng Israel. Sa pagtindi ng sigalot, itinaasa ng ating Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang Lebanon para sa voluntary evacuation. Nasa 100 Pinoy roon ang gusto nang umuwi. Dahil po lumalala yung sitwasyon na inactivate na po namin yung crisis management team ng embassy at we began implementing po itong contingency plans. Hindi pa naman tiyak kung kailan makakauwi ang mga kababayan natin doon. Nag-abiso na rin ang Amerika ng security alert sa kanilang citizens. Pinaiiwas na bumiyahe ang mga US citizens sa Iraq at iba pang bahagi ng Middle East dahil sa gyera. Sa gitna ng lahat ng gulo, nananawagan si Pope Francis na itigil na ang digmaan. Anya, war is always a defeat. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaliwat ka ng kilos protesta ang ikinasa sa iba't ibang panig ng mundo sa gitna ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Meron pang umakyat ng gusali para manawagan ng kapayapaan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sama-samang tumindig at nagpakita ng suporta para sa mga Palestinian ang nasa 15,000 tao sa Paris sa gitna yan ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ang kauna-unahang pro-Palestinian rally na pinayagan sa Paris mula nang pumutok ang gyera. Ceasefire ang panawagan nila, lalo't papalo na sa higit 4,000 ang nasawi sa gulo. Nagkasari ng kilos protesta ang daan-daang Palestine supporters sa Boston, Massachusetts sa Amerika. Free, free Palestine! May mga katulad din na protesta sa North Carolina at New York maging sa California. Nagkaroon naman ng tensyon ng pro-Palestinian rally sa Berlin, Germany. Naaresto ang ilan dahil hindi raw otorisado ang demonstrasyon. Sa Copenhagen, Denmark, libo-libo ang nagmarcha bitbit ang watawat ng Palestine bilang pagpapakita ng suporta sa Gaza. Daan-daang supporter ng Palestinian din ang nagmarcha papuntang konsulado ng Amerika sa Karachi, Pakistan. Yan ay para ikondena ang pagsuporta ng Amerika sa gyera. Sinunog nila ang mga watawat ng Israel at Amerika. Sabay hinimok ang mga Muslim country na tigilan na ang pakikipag-ugnayan sa Israel. 20,000 tao naman ang nagtipon-tipon sa London. Panawagan nila, palayain na ng Hamas ang daan-daang hostage. Nag-ala Spider-Man naman ng lalaking ito at inakyat ang higit 700 talampakang gusali na yan sa Paris. Wala raw siyang pinapanigan. Panawagan niya lang, kapayapaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Habang tumataas ang tensyon sa Israel, tumataas din ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ramdam yan hanggang dito po sa ating bansa. At live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Brian, marami pang umahabol dyan bago magmahal ang presyo ng gasolina. Bok, abala ang gas station na ito sa pag-asikaso sa mga motorista na dagsak kanina pa. Karamihan sa kanila mga tsuper ng jeep at taxi. Mas mura raw kasi rito ang langis kumpara sa iba pang mga mas malalaking gas station. Nagbabaka sakali silang makailag sa panibagong malakihang dagdag sigil simula bukas. Itinatawa na lang ni Tatay Alger ang pagod matapos bumiyahe sa buong magdamag at mukhang kakailanganin niya ang good vibe sa mga susunod na araw dahil kailangan din niyang magdagdag ng biyahe, pambawi ng mawawalang kita kasunod ng taas presyo ng petrolyo. Dagdag pa masahe, wala pa po eh. Piso lang naman.
Ganon din, parang baliwala na lang din yung dagdag piso. Si Tatay Victor naman, hindi maisip kung paanong pagkakasyahin ang 500 pisong arawang kita niya. Napupuno naman sa umaga, tsaka rush hour. Pero pag patay oras na, mahirap na. Pahirapan na. Nakakapagod, sobrang traffic. Simula bukas, taas singil na naman sa kada litro ng petrolyo. 1 peso and 30 centavos sa diesel, 95 centavos sa gasolina at 1 peso and 25 centavos sa kerosene. Sabi ng Department of Energy, nakaapekto rito ang digmaang Israel at Hamas. May panawagan din daw ang Iran na i-boycott ang supply ng Israel. Bumaba rin ang reserbang langis ng Amerika. At kahit malayo ang Middle East sa Pilipinas, tingin ng ekonomistang si Emmanuel Leco, pihadong mahihirap na naman ang maiipit. Pagka tumaas pa ang presyo ng mga gasolina, ng mga krudo, ng diesel, no, hindi naman makapagtaas ng pamasahe. Kapag mahal ang petrolyo, naipapasa rin yan sa mga produkto. Kaya malaki raw dapat ang paghahanda ng pamahalaan, lalo't kailangang matiyak na may pagkain sa bawat hapag, tumagal man o hindi ang karahasan sa gitnang silangan. Meron tayong 4-piece, meron tayong pinaghahandaan na food stamps, at ang sabi nga ng Pangulo, dapat daw sa 2027, wala nang magugutom. Pero mukhang hindi pa napapactor in dito yung gulo dito sa Israel at saka sa Palestine, sa Gaza. Hindi pa masabi ng Energy Department kung tataas o bababa ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Kaya payo ng ahensya, planuhing mabuti ang biyahe. Kung meron kayong ibang masasakyan na hindi gumagamit ng gasolina, yun muna ang gamitin. O kaya naman, kung mas malapit naman o malapit naman ang pupuntahan, abay, lakarin na lang. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Hindi na nga mawala-wala ang tech scam, dumagdag pa itong bagong modus na e-wallet scam. At Richie Rivero bumelta sa mga nambabash sa kanyang bagong relasyon. Magbabalik pa ang Frontline Night. Balikan natin ang report kaugnay sa banggaan ng barko ng Pilipinas at China. Hindi raw aksidente ang nangyari kundi sinadya talaga ng China. Narito ang aking report. Napakuman conference bigla kaninang umaga si Pangulong Bongbong Marcos at ang National Security Cluster officials ng gobyerno. Kasunod yan ng pambabangga kahapon ng China sa bangka at barko ng Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo sa command conference si Defense Secretary Gibo Chodoro. Kinundina niya ang pangaharas ng China sa ating exclusive economic zone. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Pero kung sino pang nambangga, sila pa ang nanisi sa atin. Ayon sa China Foreign Ministry, dangerous maneuver o delikadong pagmamaniobra raw ang ginawa ng Pilipinas. Kung tutuusin, nagpipigil na raw at nagpapasensya na sila sa lagay na yan. Pero binabaliwala raw ng Pilipinas ang anilay kabutihan at sinseridad ng China. Kahit daw ang mga radio challenge nila, dinededma umano ng Pilipinas. Giit pa ng China, itigil ng Pilipinas ang pampoprovoke. Buwelta naman ng National Task Force for the West Philippine Sea ng Pilipinas, puro lang paninisi ang China kahit huling-huli na at navideohan pa. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. That kind of statement collapses in the face of overwhelming evidence. Naniniwala rin si Solicitor General Menardo Guevara na sinadya ang pagbangga. It was obviously intentional, and for that reason, we consider that as a wrongful international act. For that would be a grave, kumbaga parang disregard for certain international conventions. Maging ang mga senador, nagkaisa sa pagkundina sa China. Mensahe ni Senator Risa Ontiveros, China, tama na.
Wala raw karapatan ng China na itaboy ang PCG. Dapat silang managot dahil sa pananadya, pambabanta at pang-alipusta sa ating tropa. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, sumusobra na ang China sa pamabasto sa Pilipinas. Ang padalos-dalos na aksyon ng China Coast Guard ay malinaw daw na pambubuli na dapat palagan ng ating gobyerno at maging ng international community. Nanawagan naman Senate President Mig Zubiri sa China Coast Guard na irespeto ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa iba pang international law. Tinawag ni na Senators Chingoy Estrada at Crispo na banta sa regional security ang ginawa ng China. Kinundi na rin ng US State Department ang China Coast Guard. Anila, maaring magamit ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at US sa mga pag-atake sa armed forces at maging sa mga vessel at aircraft ng Philippine Coast Guard saan mang panig ng South China Sea. Pero gate ng ating Department of Foreign Affairs, pag-aaralan pa nila kung panahon na ba para i-invoke ang MDT. Sa ngayon, pinatawag na nila si Chinese Ambassador Wang Xilian para iparating ang pagkundila ng gobyerno sa maituturing na irresponsable, delikado at iligal na kilos ng China Coast Guard. Naghain na rin tayo ng diplomatic protest. Mula noong 2020, 465 diplomatic protesta ang inihain ng Pilipinas laban sa China. Ibang balita, pinaimbisigan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagla-livestream ng raid ng vlogger na si Rendon Labador. Ang git ni Rendon, siya na nga ang tumulong, siya pa raw ang nabash. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Galit na galit ang mga kaanak ng mga empleyado ng online lending app na ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon at nag-livestream. Illegal daw ang operasyon ng kumpanya at nanghaharas ng mga kliyente. Ito po'y nananakot. Itong trabaho lang nila, manakot. Pero malma mga kaanak na empleyado sa unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabing na huli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikitang 3 beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ng mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po yun, ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung mga faces nila. If they didn't wanna cover, and then alam naman nilang may media, I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media sina Rendon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labador sa raid. Pakiusap naman ni Labador, huwag na siyang i-bash. Nangaaway ako dati. Galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Ayon naman sa PNP ACG, hindi na bago ang collaboration ng mga social media influencer at ng mga government agency. Kaya wag na raw magulat kung lumitaw ulit si Labador sa mga susunod pang operasyon nila. Hindi po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na laging kasama doon sa operation, sa panguhuli. So hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinag-iinitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Hot topic ngayon ang mag-asawang sina Francis at Pia Magalona matapos i-reveal ng close friend ng rapper na hindi raw sila kasal. Nasa Frontline na balitang yan si MJ Marfori. No one broke your marriage, dear. Yan ang pasabog ng matalik na kaibigan ng yumaong rapper na si Francis Magalona. Kaugnay sa relasyon nila ng asawa niya na si Pia Magalona. Kasunod ito ng paglantad ng dating flight attendant na si Abigail Rait sa isang vlog. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng concert producer na si Robbie Taroza na kasal umano si Pia sa ibang lalaki at hindi siya kasal kay Francis M. sa Pilipinas. Chika pa ni Robbie, hiwalay na rin daw sila nang pumasok sa buhay ni Francis M. si Abigail. Bukod dyan, matindi rin daw ang away ng mag-asawa. At speaking of pamilya, nireveal din ni Robbie na may iba pang love child ang master rapper.
Sa exclusive chat ni Robbie sa News 5, sinabi niyang dapat na rin daw lumantad ang iba pang anak ni Francis M. sa ibang babae. Hindi naman daw sa itinatago pero sabi ni Robbie ay hindi lang daw ito ginawa ng issue ng rapper. Mismong si Francis M. daw ang nagkwento sa kanya tungkol dito. Pero sa huli, si Abby raw talaga ang mahal ni Francis M. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni Pia kaugnay sa revelations ni Robbie. At speaking of pamilya, sa online show mismo ni Frontline Pilipinas anchor Julius Babaw, humarap ang anak umano ni Francis M. kay Abigail na si Francesca Rait. Sabi ni Francesca, siya raw talaga ang may gustong lumantad sa publiko. Mentally and emotionally strong din daw si Francesca sa kabila ng kaliwat kanang bashing. I don't get affected po kasi po I know the story. Not to be para makilala po ako dahil sa father ko. Pero I want to start my own image po. Bukod dyan, may mensahe rin si Francesca sa pamilya Magalona. I want to tell them that I hope that you accept me. I don't have any bad intentions po. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Heto ang isa pang chika. Umamin na ang basketball player na si Richie Rivero na girlfriend niya si Los Baños, Laguna Councilor Leren Bautista. Sa kanyang mahabang Instagram post, sinabi ni Richie na hindi sila magtatago lalo't wala naman daw dapat ikahiya. Sabi pa ng basketballista, wala raw ng agaw at walang inagaw kaugnay ng relasyon nila. Pinuri rin ni Richie si Leren sa anyay pagiging genuine ng counselor sa kanyang trabaho sa kabila ng paninira sa kanya. Promise daw ni Richie, hindi na raw siya magpapamanipulate kahit kanino at hindi na raw dapat iba ang magkwento sa love life nila ni Leren. Bukod naman sa kanyang love life, hot topic din online si Richie dahil sa buwelta niya sa post ng isang netizen. Tila nagmamalinis daw kasi ang basketballista sa mga sinabi niya sa status nila ni Leren. Sinagot naman niya ni Richie at hinamon na maglabasan daw sila ng labada at ng resibo kung sino aniya ang totoong kumakabit. Matatanda ang na-link sina Richie at Leren nitong May bago mag-break ang basketball player at ang ex-girlfriend niyang si Andrea Brillantes. Yan muna ang ating showbiz tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. At babaeng nakilamay sa hindi niya kilala, nanalo ng kotse sa paraffol. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay ang kumakandidatong kapitan sa isang barangay sa Pangasinan. Kabilang yan sa dumaraming lugar na nasa ilalim ng Comelec concern. Nasa frontline ng balitang yan, Hannibal Talete. Patay sa pamamaril ang tumatakbong punong barangay sa Barangay Bayawa sa bayan ng Aguilar, Pangasinan na si Arnel Adolfo Flormata. Kagagaling ni Flormata sa meeting de avance ng pagbabarili ng hindi pa nakilalang salarin habang nasa loob ng kanyang sasakyan maghahating gabi ng Linggo. After pong magtalumpati o magsalita po nung ating biktima ay pumunta po siya sa kanyang sasakyan. And then habang siya ay nagbibihis, may lumapit na tao sa kanya, unidentified. Tapos tinanong, magkausap sila para sa Ilocano yung salita nila. Pagdayon sa mga witness natin doon, humihingi daw ng pang-inom. Dahil sa pangyayari, pinag-aaralang ituring ng Comelec Aguilar ang Barangay Bayaos bilang area of concern. Sa Cordillera naman, nasa 300 sundalo't pulis ang nakatakdang ipakalat sa iba't ibang probinsya. 100 dito ang ide-deploy sa Abra. Paglilinaw ni Comelec Chairman George Garcia, nanatili sa yellow category ang probinsya. Wala pa raw sapat na basihan para itaas ito sa red category. Kasunod yan ng ilang nag-withdraw na kandidato at pag-atras ng higit 100 gurong magsisilbing election officers.
Mga nag-withdraw mga kandidato ay sa kadahilanan na sila ay kinakausap ng mga elders nila. Pero hindi yung pananakot na sinasabi. Yung mga teachers naman dahil nga sa sila ay related sa mga electoral board sa mga kandidato na tumatakbo. Ang probinsya naman ng Albay, isinailalim na sa COMELEC control. Kabilang ang Bicol Region sa mga lugar sa bansa na tumaas ang bilang ng mga barangay na nasa red category. Pero pinakamarami pa rin sa BARM na mahigit 100 barangay ang nadagdag mula sa nakalipas na buwan. Sa kabuuan, 361 na ang nasa areas of concern ng COMELEC. Higit 100 ang itinaas niyan ngayong buwan habang papalapit ang eleksyon. Posible pa raw yang madagdagan. Pero ayon sa PNP, kahit tumaas ang mga bilang, wala silang natatanggap na malaking banta sa seguridad. Mula na magsimula ang election period noong August 28, siyam pa lang ang may tuturing na election-related incidents sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Hindi na nga mawala-wala ang mga tech scam, abay may bago na namang modus na e-wallet scam. Kung paanong hindi mabibiktima niyan, alamin sa report ni Shaila Francisco. Wala pa ring tigil ang mga scammer sa pagpapadala ng mga text. Mismong telco companies ang nakapansin nito sa gitna ng pagpapatupad ng SIM registration law. Katunayan, 3 buwan matapos ang deadline ng registration, higit 5 milyong text scams ang naharang ng PLDT Smart nung isang buwan. Higit 21,000 naman ang blacklisted ng mobile numbers. Ang Globe, higit 2 bilyong texts ang nablock ngayong taon. Maliban pa yan sa higit 150,000 mobile numbers na blacklisted na rin. Karamihan daw dyan, mga nagpapanggap na mga empleyado sa bangko. Pero paano nga ba nakakalusot yan? Paliwanag ng Department of Information and Communications Technology, bukod sa pagsusumiti ng peking impormasyon sa SIM registration, gumagamit na rin sila ng bagong teknolohiya. Gumagamit sila nung tinatawag na text blasting machines. Mapapansin niyo minsan nakakagamit ng ganon, non-SIM card ulito. Siyempre mukhang SIM card kasi text pa rin ang lalabas sa'yo eh. Pero ito na yung mga modus operandi na ginagamit nila to evade detection through the SIM card registration. Pero di pa man tuluyang napipigil yan, may bagong modus na. Yan ang paggamit ng electronic wallet o e-wallets. Gaya na lang ni Marina na bigla raw nabawasan ang laman ng kanyang e-wallet. Nangyari raw yan pagkatapos niyang mamili ng gamit sa iba't ibang website. Paminsan, ba't ganito na lang ang laman dati, 20 lang. Tapos nagulat ka, naging 50 na. Siyempre iingat ka na nun kasi baka mamaya hindi na 50. I-maintain na lang na mababa lang ang lagay. Ayon sa DICT, may ilan kasing nagbabayad gamit ng mga e-wallet sa mga kahina-hinalang website. Hindi namamalaya ng biktima na nakasave na ang kanyang detalye at naka-auto-debit o automatic nang binabawasan ng laman kahit walang one-time password. Balak nang kausapin ng ahensya ang mga e-wallet company. We will request yung mga e-wallets like GCash and PayMaya and other e-wallets na sana magkaroon tayo ng parang nuclear bomb, remove all auto payments para maulit mo, no? Yung trusted mo lang na auto payments. Wala pang pahayag ang mga kumpanya hinggil dito. Pumirma naman na ng kasunduan ng DICT at social media platform sa bansa para malabanan ang naturang modus. Payo naman ng DICT para iwas online scam, huwag pansinin ang mga pinadalang link, message at tawag. Para iwas text scam naman, maglagay ng spam filter sa inyong cellphone. Huwag ding tangkilikin ang mga kahina-hinalang text o tawag. Gumamit din ng komplikadong passwords at multi-factor authentication. Maaari ring i-report ang mga panloloko sa websites ng telco companies. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, ang mga asong tumatakbo sa barangay election na may pangmalakasang plataforma. At makikilamay ka ba sa hindi mo kakilala kung may paraffol naman na mamahaling kotse? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Sa ating Frontline News Abroad, instant car owner ang isang teenager sa Oklahoma. Pero ang catch, galing ang kotse sa raffle ng burol
ng hindi niya kakilala. Sa report ng British News na Unila, napanalunan ng 16-year-old na si Gabriela Bonham ang sasakyang Volkswagen Beetle matapos niyang umattend lang sa burol ng hindi niya kakilala. Kwento ni Gabriela, napanood niya lang sa TV ang anunsyo tungkol sa paraffol sa sasakyan ng pumanaw na si Diane Sweeney. July 2022 pa nang pumanaw si Diane. Huling habilin daw niya sa kanyang pamilya na ipamigay ang kotse niya sa sinumang pupunta sa kanyang burol. Wala kasi siyang asawa at anak. Pero nitong September 15, tinawagan daw ng pamilya ni Diane si Gabriela para sabihing siya ang maswerteng nanalo sa raffle. Ito ang chika. Babalik sa bansa para mag-concert ang ilang malalaking K-pop artists. Kabilang dyan ang dalawang 21 members na sina Minzy at Park Bom. Nakatakda silang mag-perform sa K-Blast concert sa November 24 sa SM Mall of Asia Concert Grounds. Kasunod ng anunsyo, maraming Blackjack o 21 fans ang umaasa na makakasama rin ang iba pang member na sina Sandara at CL sa naturang event. Stay tuned dahil marami pang K-pop artists ang i-reveal na makakasama sa concert. Good news naman para sa mga XOL dahil babalik din sa Pilipinas si EXO Chanyeol para ito sa kanyang fan meet ng isang local clothing brand. Sa December 16 na yan sa SM Mall of Asia Arena. Last October 1 lang na bumisita si Chanyeol sa bansa para rin sa isang fan meet event. At speaking of concert, hinarana ni Sam Smith ang kanyang Pinoy fans last Saturday sa SM Mall of Asia Arena. Ilan sa mga pinerform ni Sam ang kanyang mga hit songs tulad ng Stay With Me, Like I Can, Unholy, I'm Not The Only One, at marami pang iba. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid. At sa ating pabawang Pampa-Good Night, mata sa mata, pangil sa pangil, tahol sa tahol ang karera sa barangay election. Hinanaan mo. Viral online ng mga fur babies na kumakandidato, kumakandidadog. Witty. Tumatakbo sa pagkabarangay, Kagaawad, si Sky Burikat ang pangalan yun. Ang kanyang plataforma, Tapat Ko, Ngat-Ngat Ko. Cute! Ako pala, na makakalaban niya si Snoopy na nagsasabing sa serbisyong tapat, lahat ng gamit ay ngat-ngat. Ito naman, Box, sa Barangay Kagaawad. Napakahirap. Kandidadog, summer season. Ang plataforma naman niya, pera mo, pambili natin ng chimken ko. O, di ba? Hindi rin papatalo si Kagaawad. Anon. Hirap na nagsasabing ang dating namimerwisyo, ngayon, magseservisyo. Sino kaya sulat dito? Galing, di ba? Puro pants eh. Oh, galing. Si Ba't AJ yun ba to? Every election is a political exercise. Yun. Pero doon pa rin ako sa chimken. Pwede. Good thing chimken, di ba? Pera mo, pambili ng chimken ko. Actually, hindi ko na-gets. But anyways. Chicken. Parang Alam- sana pasok din natin dito si Garfield, no? Talagang si Garfield ang kailangan natin. Makikilala din nila si Garfield. Yes. Pusin na Ay, ito. okay. Mga Sorry kapatid. po. Tatlong. Ay, ko pala yan. Ay, ako pala. Mga kapatid, saan ako? Come on. Mga kapatid, 63 araw na lang po. Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-imay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.